Okay? Konting katahimikan lang po. Please. Okay. Okay, tama na kayo magsasalita na po. The pride of Mindanao, the idol of the Filipino people, our next president, inshallah, Honorable Mayor Rodrigo Rudy Roa Duterte. Duterte! 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 Assalamualaikum. Mabuhay ang Moro people! Alam mo, you're galing at nandito ka ngayon. I'd like to wish you the best of all. Incumbent Vice Mayor Abdullah Andang, re-election sa Barangay Kagawad sa Malacan, Kalaing, for City Councilor Abubakar Manghilan for City Councilor. Mga kapatid kong Moro people, nandito ako kasi may ireklamo ako sa inyo. Alam mo, okay man yang susunod-sunuran tayo sa ating mga leader. Kasi gusto naman nila ang kabutihan at kapayapaan natin. Ang problema nito, ilan ang administrasyon ang hinihingi lang talaga ng Moro people ay justice, the historical injustice. Alam mo, hindi naman ako nagbubula at hindi na narinig ninyo. Ako lang ang nagsasalita about the Mindanao issue sa lahat ng kandidato. Pinawala, basta baliwala tayo sa kanila. Alam mo, every election, sila lang sa Maynila ang naghahanap ng mga kandidato. Ilan ng tao nag-uusap, tapos ipasunod natin, bubutuhan natin, kasi pili nila. Mahirap yan. Ilang taon na naghihintay ang Moro people ng kanilang kapayapaan sa lupa nila dito sa Mindanao. Alam mo, di naman sa bago dumating si Magellan, dala yung Kristiyanos, wala man na tayong problema dyan sa reliyon. Pero nung dumating siya dito sa Mindanao, 1 century na ang Islam. Kaya nagkakaproblema tayo. Inangkin lahat ni Magellan at sinabi niya, tayo ay Pilipino kasi ang ating amo si King Philip. Alam mo, ang mga Islam hindi subject ng Christian King. Kaya nagkakaroon ng problema from the history sa Magellan, sa Amerikano hanggang ngayon. At ang lupa ng mga Moro people ay nawala. Nawalaan sila ng control at hanggang ngayon, there is no correction sa pang-abuso sa kanila. So sunod-sunod lang tayo kung sino ilagay nila dyan sa gobyerno. At tayo naman oo ng oo lang. Lahat nilagay nila puro ugo. Wala naman pag-isip. Hindi tayo inasikaso. Kaya sabi ko nga, kung ganito, sabi ko, pag hindi ito na-correct, there will be time na maubos ang pasensya, lalo na yung BBL hindi
Pinahiyaan, sabi ko nga, ititripo lang nila. Ipapasa nila sa sunod na administrasyon. Well, kung ako, inshallah, kung ako ang presidente, we will correct the injustice. At sabi ko, yung configuration ng Bangsamoro ninyo ngayon, hayaan na lang yan at gawain natin example para sa iba sa Mindanao. We will go to federal, hayaan mo na yung Bangsamoro, ibigay ko kung ako ang naging presidente. At ang ating mga kapatid, sila Normy Suarez, sabihin na lang natin, kopyahin na lang natin sa lahat para sa Mindanao at buong Pilipinas. Kaya mga kaibigan, mga kapatid ko, mga kadugo ko, ganito, we will try to go federalism. Yang Bangsamoro ng mapa ngayon, huwag nang galawin yan. Gawain na lang natin na parang example na makopya ng lahat. So, ang mangyari nito, unahin ko na lang, pakiusapan kong Congress pag na presidente ako, we will pass the BBL at ibigay ko. Alam naman ninyo, sino man naman nagmamalasakit sa inyo. Niwala kang marinig ng isang kandidato, yung iba ayaw nga ng BBL. Hindi nga taga-Mindanao, hindi nila alam, wala naman silang pakialam. Sabi ko, hindi ito pwede because there will be a time na ang pasensya nitong mga tao na ito hindi na mapipigilan. So mamili kayo, maghiwalay-hiwalay na kami sa Mindanao, bahala na kayo dyan sa Luzon at Visayas. Kasi lahat naman ng mga taga Mindanao, lahat ng leader ng Mindanao, sang-ayon na ibigay sa inyo ang inyong dapat matanggap dito sa buhay natin sa mundo. So, wala tayong problema dyan. Ang masakit lang sa akin, every election, sabihin ng mga taga Maynila, ito yung kandidato natin pagka-presidente at sunod-sunuran naman tayo sa kanila at binabawali wala tayo. Pati pera, ang ARMM, nandito the highest incidence of poverty. Hindi kasi dumadating, lahat ng buwis natin pag may resibo, kinukolekta yan ng city treasurer o provincial treasurer, pinapadala sa Manila. Pagdating doon, pinaghati-hati lang nila. Ang pinakamalaki sa Luzon, 64% nandoon ang infrastructure. Kukunti lang tayo sa Mindanao. Paano tayo mabubuhay nito? Samantala, kung yung pera paghati-hatiin nila, ang masakit niyan, pagkatapos yung iba, binubulsan ng mga walang iya. Pera ng tao, pera ng moro, at hindi nababalik sa atin yung dapat atin. Kaya kung ganun, hiwalay-hiwalay tayo, at yung aming pera, amin na lang. Bakit makipaghati pa kami sa inyo? Yung lola ko, Maranao. Ang anak ko nakapag-asawa, Maranao at Tausog. Nandito ba si daughter-in-law ko? Nandito sila. Anak ko nandito na. Isang branch ng ang pamilya ko, puro moro. Kaya, mahal ko ang mga apo ko. May Kristiyanos, may Muslim. Mahal ko silang lahat. Kaya ang gusto ko, kapayapaan lang na walang away. Kasi may mga anak ako na moro, may anak ako na Kristiyano. Dapat pagsama lang tayo, magkaisa tayo. Kasi ang kalaban natin, yung mga imperialistang Manila.
Ito yung daughter-in-law ko. Maraming relatives sila dito. Kaya walang kandidato dahil sa nakalidya na may pagmahal sa inyo. Ako lang ang nagmamahal ng Moro people. Alam ko kanina pa kayo naghintay at magpapasalamat ako sobran. Alam ko na hinihintay ninyo ako. Ang isa ko, hindi na ako magtatagal kasi mainit. Basta dapat nang marinig nyo, yan lang ang marinig ninyo. Na ang aking puso ay nasa inyo, period. Wala nang sismis ninyo. Ngayon, may tinutulungan ako ng mga tao. Mother-in-law na ka-anak ko, yung vice mayor. Siya yung nanay. Mga Maranao to, pero may mga ano na. Marami rin itong kapatid dito. Isa tayo. Hindi ko na kayo bulahin ng mga project. Basta ibigay ko yung sa inyo, period. Ngayon, sabi ko, maski noon sa national, nagdebate kami, ako lang, nakinig kayo, di ba? National, sinong taon ang nagsabi na huwag ninyong kalimutan ang Mindanao, we have to correct the historical injustice. Ako lang ang nagsasabi. Ibang mga kandidato wala. So, salamat. Kadugo naman tayo, ibang tribo ang lula ko. Pero tayong lahat Islam. Di na magtagal, mainit na awa ako sa inyo. Nasisira ang magagandang kutis ng aking mga Moro beauties. Di lang ako magtagal. Maraming salamat. At kung pagpalain ako, inshallah, magkikita-kita. Alam mo kung bakit buboto ka sa akin? Kasi pag nanalo ako, yung isang paa ng puro, nasa Malacanang. Ngayon pa, ako pa yung taga Mindanao, ako pa yung may dugo na Muslim. May mga anak na Muslim. Kaya pag nanalo ako, yung isang paa ng Moro people ay nasa Malacanang. Ngayon, bago ako magtapos, tama na yung mga sinabi ko, mahal ko kayong lahat. May pakiusap lang ako na tulungan ninyo. Pwede ako maghingi ng pabor sa kapwa ko. Okay. Si kandidato ko, nagtulong ito noon sa panahon niya. Mahal ito ng mga Muslim kasi yung panahon ni Ramos, he was really understanding to all the problems of the Moro people. Ang aking isang kandidato pagka-senador, si panahon ni Ramos, si Secretary Alunan. At isa pa, kasama ko ito sa Congress, yung congressman ako. Kami nilang galing, pati ni John Macarambo noon, panahon namin. Kasama rin namin ito, matino na tao, religyoso, at isang professor, isang abogado, congressman ito ng Quezon City. At ako'y nakikiusap sa kapwa ko. Tulungan ninyo ito si Dante Liban. Ito yung dalawa kong tinutulungan. Kailangan ko ito sila para tulungan ako. Para ipasa natin sa panahon ko yung BBL. Kailangan ko sila, tulungan ninyo sila
para tayo mapapayapa sa ating lugar at mapagligaya ko kayong makapwa kong Muslim. Maraming salamat po at mainit, umuwi na lang kayo at may drone, yung drone na yan, kumukuha yan ng picture sa atin. Ayaw ko kung sinong may-ari niyan. Huwag ninyong galawin yan sa media yan, okay yan. Hindi kalaban yan. Maguindanao, maraming salamat sa inyo. At ako po'y aalis na kasi marami pa. Alis pa ako Manila ngayong gabi. Mabuhay ang Maguindanao! Mabuhay ang Bimel! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hello. Makinig ko na, tama na. Okay, sandali lang. Announcement, importante.